si Siding ah. Baba yung Siding ah. Dito nalinis na rin ni Mengay. Nalinis na rin ito mga ka-business. Naglinis dito si Mengay. Naglinis na yan dyan. Tapos nakapag-imbak na rin ng tubig mga ka-business. Kasi mahalaga rin kasi ito na makapag-imbak ng maraming tubig. Dahil nga minsan walang tagas ano? Dahil lalo pat ngayon ay tag-init na, pahirapan na naman sa tubig mga ka-business. Kasi parang nangyari ay kinokontrol din nila no? Dahil nga ano ngayon, nag-aagawan kumbaga, daming gumagamit kumbaga ngayon ay kami naniniguro yun, kaya yun puno yan mga ka-business puno yan, mas sigurado tayo dyan na may magagamit talaga kasi kailangan dito sa paghugas ng mga plato. Tapos siyempre kung wala talagang magagamit sa taas kasi pagka talaga kung mahina ang tagas ng tubig mga ka-business hindi makakakit sa taas. So dito kami kumukuha sa drum na yan, na-imbak na yan mga ka-business na minamahal. So yun po mga ka-business ay isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-business na minamahal. So yun po mga ka-business ay yun katatapos lang mag-vlog si Papa Dins para dun sa mga bata mga ka-business. Kinukumusta yung pag-aaral ng mga bata mga ka-business. So yun naman ay okay naman at sa awa ng Diyos naman ay okay naman yung grades ni Kia mga ka-business. Tapos ganoon na rin doon kay Kuy Kuy at the same time nung sa kila ni Ace at saka ni Catalia ay kahit pa paano naman ay wala namang pagsak yung mga bata, pero yung paman ay kailangan pa rin maturuan masanay lalong-lalo na sa mga pagbabasa, pagbibilang yan. Saka yung kay Ace ay kailangan doon yung tinatawag na pantig-pantig para matuto ng lubusan sa pagbabasa mga business. So yun dito si Sideng. Magandang hello po mga ka-business, mga kapapi, marahay na banggi po sa Indugabos. Ayun. Wala pa si Burnok no? Wala pa po. Oo, nandun pa yata sa kabila. So yun, nauna na kasi kaming umuwi ding. Yes. Nauna na pala tayo. Okay. Oo. So yun po mga Ding, kita muna ako ha. Sige po. Oo. So yun mga ka-business, ayun. Dito sa hagdan ay nilinis yan ni Makmak. Very good niya si Makmak mga ka-business. Mahusay talaga si Makmak pagdating sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Mahusay yan si Makmak mga ka-business. Tingnan mo naman yan. Siyang gumawa niyan. Naglilinis dyan sa dito sa hallway. Yan. Dito, tingnan mo yung mga sapatos niya. Ang ganda na pagkakasalansan niya mga ka-business namin minamahal. Grabe mga bata naglaro-laro man. Uy. Ayos Tinay tulog? Puro tinay dito. Tulog ka tinay mga kabisnes. Asan si mama? Wala si mama rito. Asan si mama mo? Sa loob. Ando po sa loob. Ayaw po lumabas. Ha? Di pa nga po kumakain. Ayaw lumabas, bakit? Wala yung alam. Di ba papatulog lang yun kay Tinay? Ano sabi? Nandito? Uy! Ay, nalupi pala eh. Init man, ba't ito? Sara ang init ng ang init ng... Oh, hoy, ba't nagtalukbong ka? Ano, masama ang pakiramdam mo? Ha? Sakit na ulo ko. Masakit ang ulo mo? Halos ka-uwi-uwi lang natin ay. Baka ano na naman yan? Anong pakiramdam mo? Ako, kinakabakabahan ako sa'yo pagka ganyan na naman yung itsura. Pati na mo, nagtatalukbong ka na naman. Oh. Ano naman yan? Masama ang yung ulo? Parang bula na naman? Ha? Hindi. Anong hindi? Eh, bakit nagtatalukbong ka ng ganyan? Yung yung binabasa ko nga sa'yo. Alin doon? Comment section. Oh, ay, ano naman doon sa comment section?
Alin ba doon? Alin na, yung nabanggit doon sa yung may nag-comment na si nung nabanggit mo sa akin nung nakaraang araw si ano ba pangalan kung nang may nag-comment mga ka-business na hindi ko lang alam kung totoo mga ka-business kasi mahirap naman kasi kagad paniwalaan natin yun na hindi pa naman natin natitiyak mga ka-business. May nag-comment kasi doon sa vlog ko mga ka-business kung naalala nyo po yung nung kasagsagan na nung nahimatay si Mengay doon sa kalsada bumagsak doon sa kalsada mga ka-business. May nag-comment doon mga ka-business naming minamahal. Nabanggit naman ito, nabanggit mo nga yata rin kay ate rin nabanggit mo rin kay ate na yung aming panganay na anak daw ay nakita niya nakita niya pagkatapos daw ay tawag nito pumayat. Sabi pa nga doon sa comment niya ay hindi na raw po maitsura. Pagka sinabi kasi hindi na maitsura, ano ba isa lang ibig sabihin nun? Yung bang butot balat na lang? Ano ba? Yung parang ganon. Kasi pag sinabing mga ganong termino na parang hindi na maitsura yung tao, isa lang ang ibig sabihin nun mga ka-business. Pumayat ng husto, pumayat siya ng husto, o nagkaroon ng ano ba, isa lang ang ibig sabihin yan pagka ganyan, nga hindi na maitsura, maaring pumayat nga, di ba? Ganun lang naman ang definition dun o yung ang ating pagkakaintindi dun sa sinasabi niya dun sa comment mga ka-business na hindi na raw maitsura yung aming panganay. Sa ano mo totoo kaya yan yung kanyang comment Sa akin kasi, nalaya kasi ako ako yung nakakaramdam. Hindi ako mapakali kasi nga sus, yan na naman tayo masyado mo na namang hindi nadamdam alam mo na nga yung nag-comment alam mo na nga yung status mo, hindi ka pwede sa ganyan yung bang masyado mong dinidibdib. Pagka may mga ganyan, i-relax mo lang yung ano mo kasi bakit ba? Natitiyak mo ba na yun talaga yung nakita niya? Malay mo, hindi naman yung ang anak mo. Kasi makailan lang naman itong 2024 lang mga kabistin, itong 2024 lang. Mayroon yung video na pinadala sa amin. Nag-video call yan sa amin At mayroon pa kasi siyang video doon na naglalakad sa isang building parang pinaka hallway, parang ganito, may hallway na medyo malaki. Yung hallway namin ito medyo maliit lang ito, makitid yan yung daan na nasa parang sa building yung isang hallway sa building na naglakad siya doon, hindi man siya payat itong 2024 lang Hindi ko nga masasabi diba? Yung nanay siya kinakabahan. Relax lang, okay lang. Jamela, mag-chat ka naman sa amin para hindi nahirapan yung puso ni mama, yung kalooban ko na kasi yung nag-comment dito sa vlog namin ni Papa, ayan sabi niya sa akin dito, sabi niya dito sa comment, yung anak niyong panganay na laging nawawala, hinahanap niyo, iba na ang itsura niya, itsura ng katawan niya, mukha payat na, hindi na maintindihan ang itsura niya. Hindi po ako for the views mga ka-business. Nag-comment po kasi siya dito sa namin, sa vlog namin nung naimatay ako. So, parang awa mo na Ma'am Maria, Ma'am Marcela Tuason, kung may alam naman po kayo kay Jamela, please naman po, kahit mag-message siya sa atin sa messenger. Opo, kahit kunin niyo po sa amin yung number namin. Parang awa niyo na kasi hindi ako makatulog. At saka ito maituro niya. Hindi po ako mapakali dito sa comment section na to. Ang dami ko pong chat sa inyo, naka-4 na chat na po ako sa comment section. Sana po basahin niyo po para po magkaroon po ako ng idea kung okay yung anak ko. Kasi bilang nanay, nahihirapan din ako. Sinangguni ko na rin po ito kala ate, kala Junjun.
Hindi po talaga ako mapakali kasi kinakabahan din po ako. Kasi hindi rin ako makatulog na maayos. Parang awa nyo na, Barin mo ma'am. na to. Okay lang to kasi parang pakiramdam ko kasi parang bola yung ulo ko eh. Ma'am Marcela Tuason, ma'am, please. Sagutin niyo yung comment ko, ma'am. Please, mag-reply po kayo. Sa messenger na lang, ma. Sa messenger. Sa messenger ko po at saka sa messenger ni Kuya Buknoy, please, nakapin po yun doon. Mag-chat po kayo. Jamela, kung ikaw ay nanonood, please, huwag mong pahirapan sa mama. Parang awa mo na, nak. Mag-chat ka sa vlog namin kung di mo na kami, kasi wala nga, di ba, yung cellphone namin. Pero yung messenger namin nandun pa rin, anak. Parang awa mo na, nak, mag-reply ka para hindi ako nagiging ganito. Para nagiging maayos ang kalagayan ko na kasi nanay ako na nasasaktan ako kung iisipin ko yung sinabi niya dito, kung iaano ko sa utak ko yung itsura mo sa itsura mo dati. Kung payat ka nga, tapos hindi na maano dahil alam ko maganda ka na kaya mataba ka. Please na, huwag mong pahirapan si mama kahit kay Denden lang mag-chat ka. Mag-reply ka na, magpadala ka, mag-video call ka, please. Parang awa mo na. So, bakit niya nasabi na yung si Nanay Marcela, Marcela Tuason. Marcela Tuason, ma'am, kung totoo man yung sinabi nyo, saan nyo nakita yung anak ko? Saang bandang lugar? Magbigay po kayo ng clue. Opo, ma'am. Kung totoo man, kung siya talaga, at Send kung po kayo ng picture sa akin, ma'am. kung kilala mo ba talaga, ano po ba kayo, nanay po ba kayo ng classmate ng anak ko? Maaring ganon. Kasi siyempre yung anak ko, maaring nakapunta sa mga classmate yan eh, sa mga classmate, di ba? Opo. Tapos nakilala nyo yung anak ko, at yun nga, siyempre nakilala nyo yung anak ko at nakita nyo na gano'n na yung itsura, ma'am, nagmamakaawa kami, nakikisuyo kami, ma'am. Pwedeng tawagan nyo kami sa messenger at saka maaaring yun, tama, sa messenger na lang, no? Sa messenger na lang, mag-message po kayo sa amin. Mayroon naman po kaming link diyan sa ano namin po, sa mga vlog po, mga ka-business. May mga link naman, may link naman po kami diyan sa messenger namin. Mag-isuyo po kami, mag-message po kayo sa amin, ma'am, para makapag-usap tayo, no? Makapag-usap tayo at para malaman din namin kung alam nyo po ang bahay, kung saan nakatira, kung saan nyo po siya nakita, para malaman po namin at kung hanggat maaari ay hapuntahan po namin kayo at nang makausap po namin kayo ng personal. Kasi po napakahalaga po nitong tagpong ito na nag-comment ka dito, batay di sa comment mo ay nakita mong naging ganun na ang itsura ng anak ko. Nagisuyo po kami sa iyo, ma'am, kung hanggat maaari ay malaman namin kung nasaan siya, kung alam nyo po. Ano po? Kasi matagal na namin talaga siyang hinahanap. Matagal na namin siyang gustong makita ng personal, kasi nagbibideo call sa amin yan, Pero madalang. Nagbibideo call siya, pero Tapos, hindi mo nakikita yung oo, hindi siya nagpapakita ng mukha. Hindi kaya isa rin ito sa naging dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita ng mukha. Baka ganun nga ang naging kalagayan ng kanyang pangangatawan. So mukhang medyo mayroong doon sa kanyang comment na yan. Kasi nung mag-video ko lang anak namin ay hindi nagpapakita ng katawan. Kanya lang, mayroon siyang video na naipasa sa Telegram sa amin, noong 2024 ay hindi naman siya payat. Mataba po siya, mga ka-business eh. So, siyempre, 2024 pa yun, ano na ngayon? So, Pero, hindi natin masasabi. last na chat niya po kasi January pa eh. Last na chat niya ay January pa, itong 2025. Sa Telegram. Sa Telegram, pero hindi na siya nasundan. So, January, February, March, April na ngayon. So, 3 months nang nakalipas. So, kung sasabihin natin sa ating sarili na mayroon siyang sakit, sa loob ng 3 buwan nga naman na yan, kung talagang may sakit yung bata, baka maaari nga na bumagsak ang katawan. So, medyo naalarma kami, ma'am, dito sa chat mo. Sana
ito'y totoo, no? Wag po kayong sana hindi wag po kayong ano no yung mga Yan po yung nakikiusap ba kami na wag naman sana yung parang idinaan lang sa biro-biro o parang siyempre hindi po biro yun, nakakatakot po yan, lalong-lalo pa kay Mingay na mayroong high blood na hindi ako, nakokontrol ko pang sarili ko, bagaman galit talaga ako sa anak ko dahil nga sa ginawa niya sa amin, pero wala naman ako magagawa na eh. So ang amin dito na kung totoo man yan, sana po ma'am, tumawag kayo sa messenger namin para magkaroon ito ng linaw. Magkaroon po ito ng linaw. Baka mamaya, napagkamalan mo lang na anak ko. So, hindi rin ito makapagsabi dyan kung hindi niya nakilala yung anak natin. So, ibig sabihin, dito sa binanggit niya na yan, talagang kilala niya ang anak natin kasi na-determine niya na anak niyong panganay na nawawala na lagi niyong hinahanap ngayon ay payat na hindi na maano yung itsura ng katawan. So ibig sabihin kilala niya. So mga kabisnes, hindi to biro yung ganitong komento, no, kung ito man ay totoo. Kaya nga diyan sa comment naipin nga po ito eh. Kung panoorin niyo po itong vlog ng doon sa yung nanghimatay si Mengay, mga kabisnes. Ayun, nabasa yan ni Mengay. Sino pa una nakabasa nito? Ikaw o si... Ako nakabasa nung umaga. Tapos pinabasa ko kay Dudo. Kay Yashu, kay Kenden, kay Iya. Siyempre nalulungkot din sila kasi kung totoo man to, kung may nakakilala sa kanya, parang awan na po. Para naman maasikaso namin siya kung gano'n man ang kalagayan niya. Please, mawa po kayo. Pasuyo na lang po mga kabisnes at saka yung sa nag-comment si Ma'am Marcela Tuazon. No, Marcela Tuazon. 2 days ago na itong kanyang comment, mga kabisnes. So yun, ulitin ko lang yung kanyang komento rito. Nag-comment siya dito batay sa kanyang sinabi. Ang kasi term na ginamit niya dito, parang hindi ko lang alam kasi medyo na itong pagka-chat na ito eh. Yan babae sa bahay nyo, yung anak yung panganay na lagi nawawala. Hinahanap ninyo lagi. Iba ang itsura ng katawan, mukha, payat na, hindi maintindihan itsura niya. You know, parang kasi itong pagkaka-chat na dito pa, kasi hindi natin masasabi, siyempre, kung ito'y pasintabi na lang, yung bang hirap na rin sa paningin, hindi masyado niya na-type na maayos. Pero naiintindihan ko ang kanyang punto rito, mga kabisnes, na patungkol talaga ito sa aking panganay na anak na ang sabi nga niya, kasi batay sa kanyang komento rito, na iba na itsura. So, ibig sabihin, nakita niya ito. Hinahanap niya, yun nga, yan babae sa bahay niyo, yung anak, yung panganay na lagi nawawala, hinahanap ninyo lagi. Iba ang itsura ng katawan, mukha, payat na, hindi maintindihan itsura niya. Yun ang kanyang pagkakahanay nung kanyang comment, mga kabisnes. So kung unawain natin mabuti yung kanyang sinabi rito, ay nakita talaga niya. Nakita niya kasi na-describe po niya ang itsura ng bata eh. Na-describe niya kung ano itsura ng bata nga. Ang sabi niya rito, iba na itsura. Payat na. Iba na katawan, mukha, pati mukha. Tapos payat na, hindi na maintindihan itsura niya. So sa ganitong comment, mga kabisnes, kilala niya ito, yung panganay natin, ma. Kilala niya ito. I-imagine ko na rin yung anak mo na kawawa naman siya, di ba? Uwi ka na dito, anak ko. Sabi ka kung nasan ka na. Alagaan ka naman ni Papa. Kung nanonood ka man ngayon, Jamela, di naman ako galit sa'yo, nak eh. Hindi na ako galit sa'yo. Uwi ka na. Hindi ako galit sa'yo. Umuwi ka.
umuwi ka, Magpasundo ka sa amin. kung anong ano na yung status mo, kung ikaw man ay totoo man yung iyong kalagayan na batay dito sa nakakita sa iyo nga nag-comment dito sa vlog namin noong nanghimatay si mama mo, ay tumawag ka sa amin na para masundo ka namin kung kinakailangan, kung saan ka ngayon, saan ka banda namin susunduin. Nagmamakawa kami ng mama mo. Doon po Nakikiusap kami ng mama mo. po kay Ma'am Marcela, please. Mag-reply po kayo, ma'am. Parang awa niyo na po. Gusto ko po talaga makita yung anak ko. Kahit anong kalagayan niya, pupuntahan po namin siya. Jamila, huwag kang matakot. Kung Huwag kang sino matakot, man yung nandyan sa tabi mo, please, anak. Magulang mo kami. Kami yung mag-aalaga sa'yo, anak ko. Parang awa mo na, anak. Mawa ka sa mama. Tutulungan ka namin na kung ano man ang mayroong sitwasyon ka. Ma'am Marcela, ituro niyo po sa amin kung saan po siya matatagpuan. Yun po, ma'am. Nagmamakaawa kami, nagkikisuyo kami, ma'am. Naglalambing kami sa iyo. Please po, ma'am. Pakituro Nababagabag po, ma'am. Tumawag po kayo sa messenger namin para mapuntahan namin ang anak namin. Opo. Kasi matagal na naming hinahanap yan. Nung naalala nyo po doon sa vlog ni Kuya, nung hinanap namin siya doon sa Makati dahil may address na binigay, kaya lang hindi naman tugma yung kanyang binigay na address. So, kung totoo man ito na nakita nyo po, kung positive talaga na siya, Opo. nakikisuyo kami, no? Nakikisuyo kami na kung po pwede. Hindi naman siguro to biro pa eh. Parang awa niyo na, Ma'am Marcela. Sabag hindi matatawag biro ito eh kasi alam din naman niya eh na katulad ko, mayroon akong karamdaman, tapos si Mengay ay high blood pa yan, tapos magbiro kayo ng ganito, magbiro ng ganito na nakita, no, parang lumilitaw dito, parang nanakot, tinatakot kami. Hindi naman po maganda yun kung ganun, kung so maaaring totoo yan, maaaring totoo yan. Ay, di pa nga lang talaga tayo makapagsabi ng yun bang konkreto, no? Kung ano talaga yung sure ball, ika nga, kasi siyempre sa comment pa lang ito eh. Malalaman lang talaga natin yan kung mag-response ito sa atin ngayon sa vlog na ito, kung mapanood ni ma'am ito, yung vlog natin, kung tatawag siya sa messenger na magsasabi siya sa atin na positibo talaga, positive na siya talaga yun, kilala ko yung anak mo dahil nakita ko na yan siya ng personal, yun, nakausap ko na ng personal yan, Bilang magulang, ma'am, parang awa niyo na. dahil classmate yan ng anak ko. Kung ganun ang sasabihin niya, ay yun talaga. Ngayon, hanggang dito lang muna tayo, wala pa tayong, hindi pa tayo, yan nga sabi, hindi pa tayo pwedeng jump into conclusion, sabi nga ni Kuya, no? Yung terminong ginagamit ni Kuya. Hindi tayo mag-jump into conclusion dahil sa comment pa lang ito eh, hindi pa naman natin talaga matiyak. Maliban na lang kung makausap natin ng personal itong nag-comment at sasabihin niya na, sige, punta kayo dito sa bahay, ito yung address ko at ituro ko sa inyo, ayun, talaga. Jamila, nakikisuyo kami ng mama mo. Ano man yung napagdaanan mo dyan, sino man ang, kung meron man na nasa likod mo, kung sino man yan, na maaaring pilit kang pinipigilan para huwag kang umuwi dito, kung sino man yan, huwag kang matakot sa amin, huwag kang matakot kung sino man yan. Hindi ko ba andyan na dito? Napakasakit na. Relax ka lang, huwag kang masyadong sa ginagawa mong yan masyado mong parang sinabi mo na nagko-conclusion ka na agad na siya talaga yung nakita ng nag-comment na yan. Hindi mo Ma'am hindi mo Marcela. naman maano sa isip ko yun, Dar, kasi anak ko yan, Dar, kaya dito. Oo nga. Bilang nanay talagang Medyo ikalma mo lang ng yung sarili mo kasi alam natin ang kondisyon mo. Naabangan ko to ilang araw na wala pa rin siyang reply. Wala nga reply mga ka-business, no? Yung
Kasi dyan sa comment niya na yan, nag-reply si Mengay. Tapos, ko rin siya sa Facebook, ang pakadaming Marcela. Di mahirap i-trace yun man. Lalo pat wala siyang profile, no? Wala siyang picture Wala. profile na kalagay dito. Wala, kaya hirap siyang Nilungan na nga ako ni hanapin. Junjun tsaka ni Nika. Nag-search na rin sila nung isang gabi. Hmm. Pero maraming Marcela lumalabas. Kaya yun po, na nakikisuyo po kami, ma'am. Please, ma'am. Kung totoo man yung sinabi mo, ma'am, message po kayo sa amin. Kahit anong kalagayan ng anak ko. Dito sa vlog na to, ma'am, maglalagay kami dito ng messenger namin. Either kay Mingay or sa akin. Opo. Kasi Nakikita niyo masaya ako pero bitin. hindi po biro to, ma'am. Hindi po biro to kasi nasasaktan talaga kami. Ang totoo lang, nasasaktan kami. Jamila, buhay ka na na. Relax lang, huwag mo na masyadong Hindi na rin. Habang patagal ang panahon, parang pasikip yung daanan. Pagkikita namin na anak mo eh. Katulad yan. Baka ito na yung daan para magkita na tayo. Baka siya na yung daan si ma'am. Please ma'am, kahit ano yung itsura ng anak ko, tatanggapin ko yan bilang ina. Aalagaan namin yan, mauwi lang siya dito. Kung sino man po yung umahawak sa kanya. Nak, pahinga ako tubig. Bigyan mo tubig mama mo. Jamila, please, mag-reply ka sa mga messenger kung may hawak ka pang cellphone na 3 months ka nang hindi nagre-reply sa amin. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari sa anak mo. Bakit nagkaganon siya, mga ka-business. Sabi ko nga noon, yung anak ko na yan, ano lang yan eh, taong bahay lang. Hindi nga pag nandito yan, hindi nga lumalabas yan eh, mga ka-business. Hindi niya mauto sa mamalingki. Halos hindi mo nga mauto sa mamalingki dahil nahihiya lumabas. Nahihiya magbitbit ng isda. Nahiya rin niya maghawak ng kapatid niya maliliit. Hindi mo mapakargayan. Hindi yan siya ngayong gala ba na pagkabata, hindi po eh. Noong nagsimula lang yan nung nakapagtrabaho na, doon na lang talaga yan. Mga ka-business, doon nagsimula po yan eh. Na matapos siyang mag-aral, pagkatapos niyang mag-aral, so nakapasok ng trabaho, doon na yan nagsimula na nung pinayagan namin siya, mga ka-business, na mag-stay na lang doon sa kanyang pinagtrabahuan. Doon sa, ano ba yung una niyang pinasukan? Techno Hub, mga ka-business. Doon yan siya nagtrabaho una. Tapos, hindi una, pangalawa. Kasi nung una, dito lang sa malapit. Call center din. Ang ginagawa ko niyan noon, wala pa ako sa ka-business noon eh. Wala pa ako sa ka-business dito, sa ka-business no, wala pa ako noon. Hatid sundo ko po yan, mga ka-business, kasi malapit lang dito eh. Kayang-kaya siyang sunduin talaga. Sunduin ko yan ng anong oras ba susunduin siya madalas? Alauna ng madaling araw. Yan. Tapos pagka umaga, pagka may time ako, pag nandito lang ako, hinahatid ko yan doon sa kanyang trabaho. Dito lang yan sa may parking Diparo, pumapasok dati. Di sabi ko, mas komportable ako nung nakikita ko siya lagi eh. Ngayon, nag-divert ng isang kumpanya na sabi nga niya ay gusto kong kumita ng mas malaki-laki dahil nung muna niyang napasukan ay mababa lang ang kita niya doon. Di sabi ko, ay ikaw kung ano sa palagay mo na kung saan ka komportable, sabi ko. Kasi maliit daw ang kita, hindi daw, sabi niya wala to, napakahina ng kita ko rito. Puyat lang ang ano ko rito. Marami, tapos wala daw siyang maayos na kinikita. So yun, pangalawa, napunta siya doon sa Techno Hub. Doon na, nung napunta na siya sa Techno Hub, mga ka-business, nag-uwian pa siya dito niyan, nag-uwian yun. Pasok sa hapon, o di, uwi siya sa umaga. Makauwian siya dito, minsan alas 9 ng, maswerte na kung makauwian siya ng alas 8 ng umaga. Hindi talaga sa madalas na pagkakataon, 9 or 10, nakakauwian siya dito. Kasi, siyempre, malayo pa eh, traffic pa.
Pagka umaga na kasi matraffic na rin yan. No, pagdating dito, di tulog, hindi man maiwasan, may maiingay sa bahay. So ang tulog talaga niya, hindi mo mapipirpik na kung yung tutumbukin mo yung oras na tulog akong ganito, gising ako ng ganyan, hindi mo masasabi. Mga ka-business, minsan na ano yan, nabubulahaw din ang tulog kong minsan. Kaya nag-declare siya ngayon na mag-stay na lang doon sa kanyang trabaho kasi ang katwiran niya, makakatipid siya sa pamasahe at the same time makakatulog talaga siya ng maayos dahil walang nagdidisturbo. Walang mandisturbo doon kasi siyempre boarding house yun dito sa bahay, siyempre may mga kapatid siyang maiingay talaga, hindi maiiwasan. Nung kami ay kasagsagan na nangungupahan pa, hindi, ayun, pumayag kami ngayon. Noong una, nauwi pa naman siya mama, di ba? Nauwi siya mga ka-business. Pero hindi naglaon, yun na nga, nagbanggit na siya na mag-stay na lang siya doon hanggang sa madalang na siyang nauwi. May one time pa yan na pinuntahan talaga ng mama ni Mengay, yung Techno Hub, dahil nagchat sa akin na hindi raw siya makakalabas kasi inaabangan daw siya kasi nagkaroon siya ng kasamaan ng loob o naging kaaway niya, no, sa trabaho. Di ko alam kung bakit, anong nangyari doon. So agad-agad kaming pumunta ni Mengay gabi. Madaling araw. Umalis na dito mga 10 o'clock pa yata. Tapos hanggang sa madaling araw na kami doon, sa kanya, naghanap kami dahil hirap hanapin yung kanyang building. Mag-alas 3 na tayo. Oo. Hindi naman talaga natin siya nakita nung time na yun Hindi namin siya nakita kasi tinitrace namin yung kanyang lugar, yung kanyang tawag nito, yung kanyang opisina kasi di kasi niya binanggit sa amin kung anong ano matawag doon? May tawag building number. May pangalan, may account. Nung tinanong kasi namin yung gwardiya, ang ibinalik sa aming tanong, anong account ng anak mo? Uy, may ganun pala. Di sabi ko, hindi po namin alam, sir, kasi tinanong namin yung gwardiya. Hindi po namin alam, sir, kung ano siya. Basta ang sabi niya, Building F, no? Building F yan ang binanggit niya. Sabi niya, Building F daw po. Dito yun, Building F. Biniverify doon kung nandoon yung bata. Wala din siya doon nung time niya Tapos, chinat natin, di ba? Chinat natin. Ano ba, nag-reply ba yun sa atin? Oo, nag-reply siya na umuwi na tayo kasi hindi naman siya makakababa. Oo. Ayun, yun na yung yun. Sabi ko, paano to? Ang sabi niya, siya na raw bahala at okay na. May nabanggit siyang okay na. Wag na kayong magalala pa kasi okay na. Sabi niya. Di sabi ko, siguraduhin mong okay na. Kasi hindi kami uuwi dito kung hindi yun okay. Paano kung aabangan ka nga naman dyan sa labas at bubugbugin ka dyan, pagtutulungan ka dyan, yun ang sabi namin, di ba? Binanggit natin yun. Ang sabi niya, okay na pa, nagkaayos na, okay na. Sabi ko, sige, uwi na tayo. So, parang na lang yun, yung punta namin doon, nahulog lang sa wala. Ang punta namin doon, inabot kami ng madaling araw. Hindi sa wala pa kasi nga, inisip natin yung kapakanan niya, di ba, bilang nanay at tatay. Siyempre, pag ganun yung chat ng anak mo, nagmamadali ka kahit anong unos ka, gawin mo para lang makarating ka roon, di ba? Hindi rin sa wala nangyari. Inano naman natin siya, kaya lang, naayos naman daw. Kaya nga, yun na nga. Ayun, lumipas ang mga buwan pa. Padalang ang kanyang pag-uwi. Tapos puro lang siya, puro chat, video call, yun, nagbi-video call pa siya, okay pa, kahit pa paano may video call pa. Hanggang sa di naglaon, bihira na siyang ma-contact. Doon na, sabi ko, iba na ito. Ano kayang nangyari? Ang suspitsa ko, mga ka-business, talagang napabarkada ang anak ko, mga ka-business. Kasi hindi yan siya ganun Dati, hindi yan ganun dito sa bahay. Masigla yan sa pagcha-church. Ang totoo, officer yan sa church. Di nga lang tumagal kasi nung nakapasok siya ng trabaho, hindi rin siya hindi siya tumagal doon sa kanyang gampanin, no? So,
sandali lang na panahon siya naging ganon sa yung bagang mayroon siyang gampanin sa church. So ang ibig ko lang sabihin, hindi kasi ganon ang anak ko noon. Tapos nagulat na lang kami itong nakapasok na ganon ang kanyang attitude, no? Ganon ang kanyang gawi. Nagbago ang kanyang gawi, mga kabisnes. Isa lang ang naano ko rito, natangay talaga siya sa kaway ng mga barkada, mga kabisnes. Yun talaga. Tapos isa pa, baka maaring may boyfriend, no? Maaring may boyfriend na pilit siyang pinipigilan, mga kabisnes. Pilit siyang pinipigilan. Na huwag kang umuwi doon, ganito. Maraming naglalaro sa utak ko, mga kabisnes. Kaya sabi ko nga, yan nga, binanggit ko nga, kung ano man yan anak, kung sino man ang pumigil sa'yo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Dahil, ano ang dapat mong katakutan? Kung wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Nandito kami. Handa kaming umagapay sa'yo, kung ano man yan. Kung sino man yung taong pumipigil sa'yo, huwag ka talagang matakot. Huwag kang matakot. Di ba sinabi ko naman sa iyo yan noon pa, na sa mundo na ito, wala kang dapat ikatakot kung wala ka namang ginagawang masama. Wala kang dapat ikatakot. Bakit ka matakot sa kanila? Kung sakali man, bakit may ginagawa ka bang masama sa kanila? Oh. Huwag kang matakot. Pero nagsabi pa nga sa akin noon, nung nagkasakit ka pa, yung huling punta mo sa ospital, yung huling usap namin yung January. Nung itong pangalawang nasugod ako sa ospital. Oh, matagal man kami nag-usap noon, umiyak nga yun eh. Sabi niya, pupunta daw siya ng ibang bansa, yan ang sabi. Oh, nabanggit niya sa akin yun. Yung mga kabisnes, nasabi niya sa akin nga na, mga ibang bansa ako kasi, kasi itong panganay ko eh, yung ang taas ng kanyang level, yung kanyang pangarap. Sabagay, di man masama mangarap eh. Di man masama mangarap, mga kabisnes. Kaya, nabanggit niya sa akin din yun. Yung sabi niya na mga ibang bansa siya. Ang target niya yata is Japan. At saka Taiwan. Dalawang bansa yung kanyang tinukoy, mga kabisnes. Either Taiwan or Japan. Sabi ko, Japan. O sabagay, professional man siya eh, kasi tapos nga siya sa pag-aaral eh. Sabi niya, either Taiwan. Sabi ko, kung yun talaga ang gusto mo, hindi ko naman siya mapigilan, mga kabisnes eh. Kung talagang yun ang, siyempre, may isip na yan eh. Alam naman niya yan kung paano niya dadalhin ang sarili niya eh. Sabi ko, sige, ako, support naman ako na. Sabi ko, hanggang ganito lang ako, susuport lang ako, tatango lang ako sa iyo, okay lang sa akin, basta huwag ka lang mapahamak eh. Bakit naman hindi? Pero kung sa tingin mo na parang alanganin ka rin, napapahamak ka rin, ba't ka magtsatsaga dyan? Yan nga binanggit ko nga sa kanya yan. Dyan ba sa trabaho mo? Natitiyak mo ba sa sarili mong safe ka dyan? Bakit hindi ka makauwi-uwi dito sa amin? Binanggit ko sa kanya yan, may. So, wala kang dapat ipag-alala pa. Ang binanggit niya pa nga sa akin eh. Sabi pa nga niya sa akin eh, huwag kang mag-alala pa. Hindi nga ako nag-asawa eh. Wala naman akong asawa pa. Kasi, sinunod ko yung sinabi mo. Nakinig ako sa payo mo, sa payo nyo ni mama, nakinig ako. Hindi ako nag-asawa. Kaya sabi ko, nagpasalamat siya. Salamat ka ako kasi ang nasa utak namin ni mama mo, may asawa ka na eh, nagtatago ka lang sa amin. Sabi ko, miyak yun, mga kabisnes. Sabi niya, huwag kang mag-alala sa akin, sabi niya sa akin. Tapos nabanggit ko pa nga yun, mga kabisnes. Sabi ko, yung cellphone ko na, pangit, nagsishake yung shaking, malikot yung camera ng cellphone ko. Dami nagrereklamong viewer dahil nahihilo daw sila pag nanonood. Nabanggit niya pa nga sa akin yun. Sabi pa niya sa akin na kukuhan daw niya ako ng installment na magandang uri ng cellphone. Ako naman, lang din ako ng ako nagpasalamat pa nga ako. Sabi ko, salamat na kung ganun, kasi kailangan ko rin talaga yun sa pagbablog. Alam mo naman, ang pinakahanap buhay ko ngayon ay ito na talaga. Pagbablog na lang talaga. Hindi naman ako pwedeng mamamasukan pa ng kumpanya kasi nga may sakit ako. Sabi niya, sige pa, anuhin ko yan. Pagkatapos ewan ko, wala rin naman, kasi ayaw ko rin naman kasing umasa rin eh, kasi siyempre kahit pagustuhin ba rin niya kung
wala pa naman din siyang sapat na pera, pero hindi ko lang din alam, no, kasi imposible kung pera lang din naman ang pag-uusapan, nag-iisa lang naman siya sa buhay niya. Sabi ko, oo lang ako ng oo. Ewan ko, hanggang ngayon wala naman. Sa akin naman, baka maaari nag-ipon, baka bibilhin ng cash, kasi ang binanggit niya sa akin installment daw Pero nga may nga nag-chat sa comment section natin. Kaya ma'am, parang awan nyo na Ma'am Marcela Tuason, ma'am, please po, mag-reply po kayo sa comment section po. Doon po sa pinin po namin, please po. Nagmamakawa po kasi bilang nanay, please po. Ituro niyo po kung nasaan siya, pupuntahan po namin. So, ibig sabihin, nung binanggit niya na mag-abroad siya, hindi pa to nakaalis. Kaya may nakakita may nag-comment So, ibig sabihin, nandito pa sa Pilipinas ito. Kaya nga. Ibig sabihin, yung Marcela na yan, nasa abroad kaya yan? Di ba? Dito lang sa Pilipinas, kaya nga nagsabi siya, kung hindi pa yung nakaalis, sigurado. Oo, yun na nga. So, yun po mga kabisnes, hanggang dito na lang muna siguro ang aming vlog mga kabisnes. Relax ka lang, huwag kang masyadong magpanik. So, hanggang dito na lang ang vlog namin mga kabisnes. Pasensyahan nyo na po, naging emotional si Mengay kasi hindi talaga rin maiwasan. Ako, nakokontrol ko pa sarili ko mga business dahil ayaw ko rin talagang ma-stress, talaga. Dinaan ko na lang sa hanggang dito na lang mga kabisnes naming minamahal. Support po natin ang Kabisnes Official Papa Dins TV, Kabisnes Family, at siyempre Mrs. Kibi Official, lahat ng mga kagwang sa Viran dito Official. God bless po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Never say goodbye, tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo. Relax lang, huwag kang masyadong magpanik. Huwag kang masyadong dyan. Ako nga, mga business, nung binanggit niya sa akin yan relax lang din ako. Bagaman, kumukurot sa damdamin ko na nasasaktan ako sa nabanggit dyan na sa comment na yan na hindi na maitsura yung panganay ko. Masakit. Pero kailangan kong i-control ang sarili ko, no? Hindi ako paapekto sa yung bang stress. Mahirap. Kasi yan po talagang pangunahing iniiwasan ko mga kabisnes. So, God bless po sa ating lahat. Thank you po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business,
Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo